Nag-public apology ang binansagang si Boy Dila na nag-viral dahil sa pambabasa niya sa isang rider nung Wata Wata Festival sa San Juan. Kanina nagharap sila ni Mayor Francis Zamora. Live mula sa San Juan, nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Laila, ano ba ang paliwanag ng San Juan LGU? Julius, kung ang pagbabasihan nga ito nga ay ang pambabaril ng water gun, ganoon na rin ang pagdila sa pagre-review ng San Juan City LGU ng kanilang local ordinance, walang nilalabag itong si Lexter Castro aka Boy Dila. At kanina nga nagkita na sa unang pagkakataon itong si Mayor Francis Zamora ng San Juan City at si Boy Dila dito sa San Juan City Hall. Nagtungo ngayong araw sa tanggapan ni San Juan City Mayor Francis Zamora si Lexter Castro aka Boy Dila. Nag-viral siya matapos basain ng isang rider sa kasagsagan ng Wata Wata Festival noong June 24. Kasama niya kanina ang kanyang lola at ang barangay captain ng Balong Bato. Dito formal na nagsorry si Boy Dila sa rider. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo sa mga sabi ko po sa inyo, lalo na po sa rider, gusto ko po kayo makita sa personally na gusto ko po sa inyo humingi ng paumanhin ko. Humarap si Boy Dila dahil na rin daw sa mga natatanggap niyang banta sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya. Sa mga nagbabanta po sa akin, stress na rin po ako na kung ano-ano na lang din po lumalabas sa pagbabanta sa akin na lalo na po sa mga pamilya ko. Huwag naman po sana nilang idamay. Kung nagalit po sila sa akin, ako na lang po ang nila. Dahil masakit din po kasi nadadamay po yung pamilya ko. Ayon kay Mayor Zamora, wala silang maisampang kaso laban kay Boy Dila dahil lumalabas na wala raw itong nilabag na city ordinance. Maliban na lang daw kung magsampa ng kaso ang rider. Kung sakaling yung rider na binasa niya, nasira ang cellphone o di kaya ang laptop, pwede siyang kasuhan ng reckless imprudence resulting to damage to property. Pero depende ngayon yan kung yung rider na ito ay pupunta dito upang mag-file ng complaint. Hindi lang yung rider, kung meron pang ibang mga naperwisyo si Lexter. Ako po humingi ng paumanhin sa inyo. Nauna nang nag-public apology si Lexter sa social media kagabi. Nag-alok pa siya ng helmet at kapote sa rider na kanyang nabasa. Bago ang pagharap ni Boy Dila, pinuntahan ng News 5 ang address niya na kumakalat sa social media dahil pinadadalhan ito ng kung ano-anong order na hindi naman binili ni Boy Dila. Inabutan pa namin ang isang delivery rider. Ang mga gaya niya ang napeperwisyo ng mga gustong gumanti. Imbis na alas 5 po kami nakaka-out, inaabot kami ng 9:30, alas 10 para lang po dun sa gawa ng inventory report para maibalik po namin sa seller po uli yung mga parcel na hindi naman po nakukuha. Ang masaklap, ang address ng bahay na kumakalat, iba pala ang nakatira. Di bahay ni Lexter Castro to. Ito, hindi niya bahay to. Sa amin to. Na nagagamit sa mga kalokohan, ng mga hindi na vlogger. Nanawagan din ng lola ni Lexter na kung maaari ay tigilan na ang kanilang pamilya dahil labis-labis ang mental stress na dinaranas nila. Julius, dahil nga sa insidenteng nangyari na pagpasyahan na ng San Juan City LGU na baguhin na ang pamamaraan ng kanilang pambabasa tuwing piyesta dito sa San Juan. Magkakaroon daw sila ng basaan area kung saan ito yung designated area kung saan pwedeng malayang makapamasa ang mga nakikipiesta. At ito nga ay ang sa Pinaglabanan Road sa pagitan ng Endomingo at ng P. Guevara. Hihilingin din nila sa Malacanang na kung maaari ay gawing non-working holiday ang piyesta dito sa San Juan para hindi na maulit ang mga hindi kanais-nais na insidente tuwing piyesta. Yan muna pinakahuli dito, Julius. Maraming salamat, Laila Pangilinan. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.